Kaya naman, let's move to the final round of this competition. Which is the question, the final question and answer portion. We're going to be starting off with a female candidates. Starting off with female candidate number 11. Jerwin, dito na tayo sa taas. Hello, female candidate number 11. Kamusta naman so far ang experience mo? Okay na. How are you feeling ngayon? Napasok ka sa top 5. Thankful po, tapos kinakabahan. Thankful, tapos And who's your advisor? Sir Arvin Barawit po. Alright, congratulations for grade 12. Are you now ready? And I think ready na rin ang ating mga judges. Kaya naman, uulitin ko ang questions ng 2 beses. Okay? Ang iyong katanungan ay, again, maaari po kami makahingi ng konting katahimikan habang sumasagot ang ating mga kandidata. Alright, here we go. Sa iyong opinion, ano ang maaaring gawin ng mga paaralan at estudyante upang mapalaganap ang kamalayan tungkol sa kalusugang pagkaisipan at emosyonal na kagalingan? Isang beses pa. Sa iyong opinyon, ano ang maaaring gawin ng mga paaralan at ng mga estudyante upang mapalaganap ang kamalayan tungkol sa kalusugang pangkaisipan at emosyonal na kagalingan? Maraming salamat po sa napakagandang katanungan. Para sa akin, kailangan po ng seminar na kung saan ay ihikayatin ang lahat ng mga kabataan para mapakinggan at makapagbigay sila ng mga opinyon para sa pangkaisipang kalusugan. Ayun lamang po, maraming salamat. Alright, so thank you so much. Female candidate number 11. Now it's your turn, female candidate number 10. Please approach the microphone and pick your question. Female candidate number 11. Kumusta ka? Kinakabahan? Siyempre, of course, kinakabahan ka. Ano? Sino ang advisor mo? Of course, yours truly, and Sir Jerwin. We're very transparent here. Hindi ko rin po alam ang katanungan. Okay? Yes, of course. So, are you ready? You have no choice, right? So, again, anong gusto mo itanong sa'yo? English or Filipino? Okay, so ulitin ko ng 2 beses ang katanungan. Makinig kang mabuti. Candidate number 10. So, bilang isang estudyante, ano sa tingin mo ang mga pagbabagong dapat gawin upang mapabuti ang kalidad ng batayan ng edukasyon sa Pilipinas? Uulitin ko, bilang isang estudyante, ano sa tingin mo ang mga pagbabagong dapat gawin upang mapabuti ang kalidad ng batayan ng edukasyon sa Pilipinas? You may now answer. Bilang isang estudyante at student officer, ang kaya kong gawin, sa tingin ko ang kaya kong gawin upang mabago ang kalidad ng edukasyon ay tulungan ang mga estudyante at alamin kung ano ang mga kulang o upang mabago ang kalidad ng edukasyon ay tutulungan ko ang mga estudyante na gawin ang mga dapat at hindi dapat sa loob ng paaralan. Yun lamang po. Alright, there you have it. Our candidate number 10. Now, it's your turn. Candidate number 7. And you may now pick your question. Candidate number 7, kamusta ka? Kinakabahan. I'm sure nakasuporta naman ang iyong mga classes. At sino mga advisor mo? Sir Ace ko. Si Sir Ace. Talaga nga naman proud na proud. Of course, who wouldn't be, di ba?
All right. Your question. As a student leader or role model, how would you help create a culture of kindness and respect both online and on campus? In Filipino, bilang isang student leader or huwarang estudyante, paano mo maipapakita at maipapalaganap ang kultura ng kabaitan at paggalang, kapwa online o sa loob ng paaralan? Maraming salamat po sa magandang katanungan. Ako po ay nangangarap bilang isang guro. As a future educator, I will show to many students how to be kind, how to be respectful in many ways. I will encourage students by showing them how education help us or help students to have a better life. That's all. Thank you so much, female candidate number 7, for that wonderful answer. Now, certain female candidate number 2. You may now pick your question. And the female candidate number 2, how are you tonight? Kumusta ka, candidate number 2? Nagugutom na po. The feeling is mutual. Kami rin, gutom na. And who's your advisor, by the way? Sir Lexber. Ayan. Pero ako'y magtatanong, kaya no issue. Alright? Are you ready? So, hinga ka muna ng malalim. Kailangan mo mag-shake. Kaya? Alright? So, again po, paalala lang po sa ating mga manonood. To refrain shouting while the candidate is answering para hindi po sila ma-disturb. So, are you ready? Apo. Okay. So, here's your question. What simple action can students take to make your school more environmentally friendly? Or in Filipino, anong mga simpleng hakbang ang maaaring gawin ng mga estudyante upang maging mas makakalikasan ang inyong paaralan? Bilang isang estudyante, ang simpleng action na pwede natin gawin ay maging responsable sa ating kalikasan, sa simpleng pagtatapon ng basura sa tamang basurahan, at sa simpleng pagsali sa mga proyekto na makakatulong sa ating kalikasan. Dito ay makakatulong tayo na mas maging mabuti ang ating paaralan, mas maging environmentally friendly ang ating school. At sa mga hakbang na ito, sa simpleng hakbang na ito, alam ko na malaki ang magiging dulong nito sa ating paaralan at magiging mas maayos at successful ang ating paaralan. Maraming salamat po. Alright. Thank you so much, female candidate number 2. Kaya naman ang last but not least, please take the center stage, female candidate number 6. How are you, candidate number 6? Kamusta ka? Kinakabahan ko. Kinakabahan? I'm sure kinakabahan din ang inyong advisor na si Ma'am Joy. Pareho sila Joy. Pareho kayo masayahin. Oo. Pareho kayong masayahin. Are you ready? Aba. Alright, here we go. How can students use artificial intelligence responsibly to enhance learning and creativity without becoming too dependent on it? In Filipino, paano magagamit ng mga estudyante ang artificial intelligence sa responsable at tamang paraan upang mapalawak ang pagkatuto at malikhaing pag-iisip ng hindi nagiging labis na umaasa rito? Paano po magagamit ng isang estudyante ang artificial intelligence or AI sa responsable at tamang paraan upang mapalawak ang pagkatuto? Para isa pong example dito is sa paggamit ng AI, dapat hindi sobra at hindi rin sakto. Wait lang.
ang paggamit sa AI dapat ay hindi sobra. Dapat ang mga ginagamitan na ng AI ay yung mga bagay na hindi natin alam. Ang AI ay gagamitin lang natin kapag may mga gusto tayong information kunin na hindi natin alam at wala sa aklat. Yun lang po. Maraming salamat. Alright, thank you so much. Female candidate number 6. Kaya naman, you may now go back to the backstage at papasok naman ang ating top 5 male candidates. Female candidates, you may now go back to the backstage. And let us welcome the top 5 in male category. Alam mo, Sir Jerwin,